Alaga na kapag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon Diyos, nagsimula ka na manampalataya sa Panginoon, dapat tapusin mo yung naglilingkod ka sa Panginoon. Parang sa isang karera, sa isang race, nag-umpisa kang tumakbo, kinakailangan tapusin mo yung takbuhin. Tayo ay may mga takbuhin sa ating buhay na kinakailangan tapusin natin yung goal natin. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon, matatapos lamang yung paglilingkod natin sa Panginoon kapag tayo ay naglingkod na may pananampalataya. Matatapos lamang ito kapag tayo ay binawian ng buhay ni naglilingkod sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano na nag-umpisa pero tumalikod sila sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, hindi kinalulugdan ng Panginoon yung mga taong tumalikod sa Panginoon. Nakilala nila ang Panginoon, ngunit tumalikod sila sa Panginoon, hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya ito, malinaw ang salita ng Diyos sa buhay natin na kinakailangan natin may pagtitiis. Sumusunod tayo sa Panginoon dahil alam natin na merong pangako ang Diyos sa buhay natin. May pangako na ipinagkaloob sa atin at ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Alam mo sa buhay mo na kung bakit ka naglilingkod, dahil may pangako ang Panginoon. Merong buhay na walang hanggan kapag tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Alam mo sa iyong sarili na i-bless ka ng Panginoon. Kaya mahirap kapag tayo napalayo sa Panginoon. Tayo gagapusin ng kaaway. Tayo ay ibabalik sa lumang pagkatao natin. Alam mo mga kapatid, walang mabuting ginawang ang dyablo sa buhay natin. Tayo ay pinahihirapan yung ating emosyon, ating spiritual, ititin ka sa mga bagay-bagay ng mundong ito, pero yung buhay mo ay sira. Gagawin niyang ang buhay mo laging inihuhulog sa pagkakasala. Ganyan yung trabaho ng dyablo. Pero ang Diyos, kapag ang Diyos pinaglingkuran natin, siya ay may pangako sa ating buhay. Siya ay may magandang plano sa naglilingkod sa Kanya. At ito yung pangako na buhay na walang hanggan. Buhay doon sa kalangitan. Kaya kapatid, kung pinanghihinaan ka man ng kalooban ngayon at nadidisip ka ng mga bagay-bagay ng mundong ito, kinakailangan mo lamang bumalik ka sa salita ng Diyos. Bumalik ka sa Kanyang presensya. Bumalik ka sa secret place mo. Bumalik ka sa covenant mo sa Panginoon. Kapatid, ito yung mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Maunawa mo ang salita ng Diyos na ang pananampalataya dapat nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.